Sa malawak na disyerto ng Alabok, kung saan tila walang hanggan ang init at buhangin, doon nagsimula ang aming kakaibang kwento. Ako si Alex, 16 na taong gulang, at kasama ko ang matalik kong kaibigang si Mia. Pareho kaming lumaki sa isang maliit na bayan sa gilid ng disyerto, kung saan ang buhay ay tila isang walang katapusang pakikipagsapalaran sa ilalim ng araw. Isang hapon, habang kami ni Mia ay naglalakad sa disyerto, nadapa ako sa isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang maliit na buto ng halaman. Sa halip na itapon ito, pinili naming alagaan ito sa kabila ng kawalan ng tubig at sustento sa aming paligid. Ang simpleng butong iyon ang naging simula ng aming paglalakbay. Alex, sa tingin mo ba may pag-asa tayong mapabuhay ito? Tanong ni Mia habang hinahaplos ang buto na tila ito'y isang mahalagang kayamanan. Subukan natin, sagot ko, puno ng determinasyon. Kung magtutulungan tayo, baka kaya natin. Kaya't nagsimula kaming maghanap ng paraan upang magdala ng tubig mula sa malayong ilog hanggang sa kinatatayuan ng buto. Gabi-gabi, naglalakad kami ng ilang kilometro para lamang makapagdala ng isang maliit na balde ng tubig. Sa bawat hakbang, ramdam namin ang pagod, ngunit tinatabunan ito ng aming pag-asa at determinasyon. Habang lumilipas ang mga linggo, ang buto ay unti-unting bumubuhay. Isang maliit na usbong ang sumilip mula sa lupa at sa unang pagkakataon, nakaramdam kami ng tagumpay sa gitna ng kawalang pag-asa. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang isang matinding bagyo, isang sandstorm na tila sumubok sa aming mga pangarap. Nang bumalik kami mula sa aming paglalakbay sa ilog, nakita namin ang aming halaman na tinabunan ng buhangin. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay bumalot sa amin, ngunit sa kabila ng lahat, hindi kami sumuko. Alex, hindi tayo pwedeng patalo, giit ni Mia habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. May paraan pa. Nagsimula kaming maghukay, tanggalin ang buhangin at pag-ingatan ng maliit na halaman na binuo ng aming mga pangarap. Patuloy pa rin kaming nagdadala ng tubig, umaasang muling makakabangon ito. Ngunit isang araw, nang kami ay bumalik sa aming halaman, may natagpuan kaming kakaiba. Isang matandang lalaki na may mahaba at puting balbas ang nakatayo sa tabi ng halaman, tila nag-aalaga rito. Hindi namin siya kilala, ngunit ang kanyang presensya ay nagdulot ng kaba at kuryosidad sa aming mga puso. Sino po kayo? Tanong ko habang hinahawakan ng kamay ni Mia na tila pinapakalma ang aming kaba. Ngumiti ang matanda, ang kanyang mga matay puno ng kaalaman at misteryo. Ako'y isang tagapangalaga ng disyerto, sagot niya sa isang boses na tila nanggagaling mula sa mga buhangin mismo. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng maraming tanong sa aming isipan. Ano ang kanyang tunay na layunin? Paano niya nalaman ang tungkol sa aming halaman? Ang mga sagot ay tila nakatago sa mga alon ng buhangin at init. Sa gabing iyon, habang kami ni Mia ay nakatingala sa mga bituin, alam naming ang aming paglalakbay ay nagkaroon ng bagong dimensyon. Sa kabila ng mga pagsubok, isang pagkakataon ang humarap sa amin upang mas lalo naming makilala hindi lamang ang aming sarili, kundi pati na rin ang misteryo ng disyerto. Sa aming paglalakbay sa gitna ng disyerto, hindi ko maiwasang maalala kung paano nagsimula ang lahat. Kami ni Karim ay mga kabataang puno ng kuryosidad at sa aming hangaring makatulong sa kalikasan, napadpad kami sa isang lugar na hindi namin inaasahan, ang disyerto. Mula sa aming pagkakatayo sa harap ng malawak na lupain, tila imposible ang aming hangaring mag-alaga ng halaman sa lugar na ito. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi kami nawala ng pag-asa. Sa aming unang araw sa disyerto, natutunan namin na ang init ay hindi lamang pisikal na hadlang, kundi pati na rin ang kawalan ng tubig. Sa bawat hakbang, ramdam namin ang buhangin na sumusubsob sa aming mga paa at ang araw na tila walang awa sa aming mga balikat.
Ngunit sa kabila nito, kami ay nagtulungan. Si Karim ay laging may daladalang mapa na ginawa niyang gabay sa paghanap ng mga lugar na maaring pagtaniman. Ako naman ay may bitbit na mga punla at ilang pang-eksperimentong kagamitan. May nakita akong oasis sa mapa, sabi ni Karim habang kami ay naglalakad. Kung makahanap tayo ng tubig, maaari tayong makapagsimula. Sa aming patuloy na paglalakbay, hindi kami makapaniwala nang makita namin ang isang maliit na oasis. Ang tubig ay tila ginto sa aming paningin at sa wakas ang pag-asa ay tila bumalik. Agad kaming nagtrabaho, nag-igib ng tubig at nagsimulang magtanim. Ang mga punla ay tila may kakaibang sigla na para bang nadarama nila ang aming determinasyon. Sa mga sumunod na araw, natutunan namin ang halaga ng pagtutulungan. Si Karim ay mahilig mag-eksperimento sa pagtatanim, kaya't sinubukan niyang gumawa ng sistema ng patubig gamit ang mga lumang bote at tubong bakal na natagpuan namin. Ako naman ay nag-aral kung paano makakuha ng sustansya mula sa lupaing tila patay. Sa kabila ng aming hirap, unti-unting bumunga ang aming pagsisikap. Ang mga halaman ay nagsimulang lumago. Ang kanilang mga dahon ay tila nagsasalita ng pag-asa sa amin at sa unang pagkakataon, naramdaman namin ang tagumpay. Ngunit hindi palaging madali ang aming gawain. Isang gabi, habang kami ay nagpapahinga sa ilalim ng liwanag ng buwan, narinig namin ang isang kakaibang tunog. Ito ay tila isang alulong na pumapailan lang sa hangin. Agad akong nagising at si Karim ay nagising din. Nagkatinginan kami, puno ng takot at pagkabahala. Anong tunog iyon? Tanong ko kay Karim. Hindi siya makasagot. Nararamdaman namin ang malamig na hangin at sa kabila ng gabi, ang tunog ay tila lumalapit. Agad kaming nagdesisyon na suriin ang paligid. Sa liwanag ng aming mga flashlight, nakita namin ang isang grupo ng mga ligaw na hayop na tila nakapaligid sa aming mga tanim. Ang mga ito ay hindi karaniwang mga hayop. Sila ay tila mga nilalang na hindi namin nakikita sa aming mga libro o kahit saan pa. Nararamdaman nila ang tubig, sabi ni Karim, na tila may kasamang takot at pagkaalarma. Agad kaming kumilos upang protektahan ang aming mga tanim. Sa kabila ng aming pagod, hindi namin sinuko ang aming pangarap. Ginawa namin ang lahat upang maitaboy ang mga hayop gamit ang mga ingay at liwanag mula sa aming mga flashlight. Sa wakas, umalis ang mga hayop, ngunit naiwan sa amin ang takot na muli silang bumalik. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat kami. Nagpatuloy kami sa pag-aalaga ng aming mga tanim, ngunit sa kabila ng pag-unlad, nararamdaman namin ang banta ng mga ligaw na hayop. Alam namin na sa isang iglap, maaaring mawala ang lahat ng aming pinaghirapan. Isang umaga, habang kami ay nag-iigib ng tubig, may napansin akong kakaiba sa aming oasis. Ang tubig ay tila bumaba at sa gitna ng aming pangamba, isa pang problema ang lumitaw. Karim, tingnan mo ito, sabi ko habang itinuturo ang halos tuyong bahagi ng oasis. Nagkatinginan kami, puno ng kaba at takot. Kung mawawala ang tubig, paano kami makakapagpatuloy? Sa gitna ng aming pag-aalala, narinig namin ang tunog ng paparating na hangin. Ito ay hindi karaniwang hangin. Ito ay tila dala ang alon ng pagbabago. At doon, biglang lumitaw ang kakaibang nilalang. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng karunungan. At sa kabila ng aming pagdududa, siya ay tila may dalang mensahe. Hindi niyo kailangan matakot, sabi niya, habang inaabot ang kanyang kamay. May paraan upang mailigtas ang inyong mga tanim. Nagkatinginan kami ni Karim, puno ng pagdududa. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman namin ang pag-asa. Sa gitna ng disyerto, sa harap ng panganib, natutunan namin na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pisikal na kakayahan, kundi sa tiwala at pananampalataya sa pagbabago. Ngunit sino ang nilalang na ito? Ano ang kanyang layunin? Sa gitna ng aming pag-aalala,
Alam namin na ito ay simula ng isang panibagong yugto sa aming pakikipagsapalaran. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nawala ang init ng disyerto sa aming mga balat. Ang mga hakbang namin ni Luis ay naging mas magaan, tila ba kami sinanay ng buhangin sa bawat paglalakad. Ang mga halaman na aming naitanim sa munting hardin ay nagsimulang magpakita ng senyales ng buhay. Maliit na mga usbong ang sumilip mula sa lupa at ang kanilang berdeng kulay ay naging simbolo ng aming pag-asa sa gitna ng disyerto. Daniel, tingnan mo ito. Sigaw ni Luis habang excited na ipinapakita ang isang bagong sibol. Mukhang gumagana ang ginagawa natin. Napangiti ako sa nakita. Ang simpleng pag-usbong ng halaman ay tila isang himala sa lugar na ito. Sa bawat pagtubo, parang sinasabi ng kalikasan na kahit sa pinakamatinding kondisyon, may puwang para sa buhay. Sa kabila ng tag-init, patuloy ang aming pag-aalaga. Tiniis namin ang init, ang kakulangan sa tubig, at ang tila walang tigil na hangin na nagdadala ng alikabok. Ngunit sa bawat araw na dumaan, mas lalo naming nararamdaman ang koneksyon sa mga halamat lupa. Parang unti-unting nagiging bahagi kami ng disyerto at ang disyerto ay nagiging bahagi ng aming mga puso. Isang umaga, habang naliligo sa liwanag ng araw ang buong hardin, napansin ko ang isang bagay na kakaiba. Isa sa mga halaman namin, isang cactus na may tila kakaibang hugis, ay nagsimulang magbunga. Malaki at maliwanag ang bunga nito, tila ba isang prutas na hindi namin nakita kailanman. Luis, tingnan mo ito, tawag ko, sabay turo sa kakaibang bunga. Ano kaya ito? Lumapit si Luis at kami napalitan ng mga kuro-kuro. Hindi namin alam kung anong klaseng prutas ito. Hindi rin kami sigurado kung ligtas ba itong kainin. Ngunit ang pagkakaroon ng bunga sa gitna ng disyerto ay isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang regalo mula sa kalikasan. Habang iniisip namin ang tungkol sa prutas, bigla kong naalala ang isang kwento na narinig ko mula sa aming lolo noong bata pa kami. Isang alamat tungkol sa isang mahiwagang prutas na may kakayahang magbigay ng buhay sa kahit anong tuyong lugar. Naisip ko, pwede kaya itong maging susi para sa mas malaking pagbabago sa disyerto. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon kung ano ang gagawin sa bunga, isang malakas na hangin ang dumaan. Naalarma kami sa bilis ng pagdating nito. Sa isang iglap, ang hangin ay naging isang buhawi na nagdulot ng pagkalat ng buhangin. Ang aming hardin ay natakpan ng alikabok at ang mga halaman ay tila nawawala sa aming paningin. Dali-dali kaming kumilos upang iligtas ang mga halaman. Ginamit namin ang lahat ng aming natutunan sa pag-aalaga ng mga ito, ngunit ang buhawi ay masyadong malakas. Pakiramdam ko'y mawawala ang lahat ng aming pinaghirapan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nagsalita si Luis, Daniel, kailangan nating makuha ang prutas bago tayo umalis. Nag-alangan ako. Puno ng alikabok ang paligid at mahirap nang makita ang daan. Ngunit alam kong tama siya. Ang prutas ay maaaring maging pag-asa sa aming hardin at marahil sa buong disyerto. Kailangan naming kunin ito. Nagpasya kaming magtulungan. Isa-isa naming nilapitan ang mga halaman, hinahanap ang cactus na may bunga. Sa wakas natagpuan namin ito, ngunit halos natatakpan na ng buhangin. Agad kong hinawakan ang bunga at sa aking sorpresa, madali itong natanggal sa sanga. Naramdaman ko ang bigat nito sa aking mga kamay at ang kakaibang enerhiya na tila nagmumula rito. Ngunit bago pa man kami makalayo, biglang huminto ang hangin. Ang buhawi ay naglaho at ang paligid ay muling naging tahimik. Ang disyerto ay tila nanumbalik sa dati nitong anyo. Ngunit ang aming hardin ay tila nagbago na. Sa gitna ng katahimikan, narinig namin ang isang mahina, ngunit malinaw na tunog, parang may bumubulong sa hangin. Ang prutas na hawak ninyo ay hindi pangkaraniwan, sabi ng boses.
Ito'y may kapangyarihang magbigay ng pag-asa, ngunit kailangan itong gamitin ng tama. Nagkatinginan kami ni Luis, puno ng pagtataka at pagkamangha. Ano kaya ang ibig sabihin ng boses? Paano namin gagamitin ang prutas? Sa kabila ng aming mga tanong, alam naming nasa amin ang desisyon. Habang naglalakad kami pabalik sa aming tahanan, hawak ang prutas sa aking mga kamay, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang disyerto ay nagbigay ng isang misteryo, isang pagkakataon para sa pagbabago. Ngunit paano namin ito haharapin? Sa paglalim ng gabi, alam kong ang sagot ay nasa aming mga kamay. Ngunit handa ba kami sa mga susunod na mangyayari? Sa gitna ng disyerto, ang aming paglalakbay ay nagsimula na. Sa harap ng mainit na araw at malupit na hangin ng disyerto, nagpatuloy ang aming paglalakbay ni Amira sa pag-aalaga ng mga halaman. Sa kabila ng kawalan ng tubig at ang tila walang kapatawarang init, patuloy naming pinagsisikapan na mapanatiling buhay ang aming munting hardin. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa amin ng pag-asa at pangarap, ngunit hindi rin maiiwasan ang mga oras ng panghihina ng loob. Nang umagang iyon, nagising ako ng mas maaga kaysa karaniwan. May kakaibang pakiramdam sa aking dibdib, parang may hinahapong kaba. Nagmadali akong lumabas mula sa aming munting barong-barong at sinilip ang paligid. Doon ko nakita si Amira na nakaluhod sa tabi ng isa sa mga tanim namin. Isang maliit na cactus na pinagmamalaki namin sapagkat ito ang unang sumibol mula sa mga butong aming itinanim. Amira, anong nangyari? Tanong ko habang nagmamadaling lumapit sa kanya. Napansin kong tila nag-uumapaw ang lungkot sa kanyang mukha, ngunit may kakaibang ningning ang kanyang mga mata. Jamal, tingnan mo ito, sabi niya sabay turo sa lupa sa tabi ng cactus. Nakita kong may mga munting usbong na tumutubo sa paligid nito. Hindi ko alam kung paano, pero parang may bagong buhay na umuusbong dito. Napatingin ako sa mga usbong at naramdaman ko rin ang pag-asa na bumabalot sa amin. Siguro, ito na ang simula ng pagbabago, sabi ko habang tinutulungan si Amira na alisin ang mga natuyong dahon sa paligid. Dahil dito, hindi tayo dapat sumuko. Kailangan nating ipagpatuloy ito. Sa mga sumunod na araw, masigasig kaming nagtrabaho. Sinikap naming magtipid ng tubig at gumamit ng mga diskarte upang mas mapanatili ang kahalumigmigan sa lupa. Pinalibutan namin ang aming mga tanim ng bato upang hindi agad matuyo ang lupa at gumawa ng mga lambat na pananggalang sa sobrang init ng araw. Isang hapon, habang abala kami sa pag-aalaga ng mga halaman, dumating si Tio Karim, ang kilalang matandang hardinero sa aming nayon. Tumigil siya sa harapan namin, pinagmamasdan ang aming ginagawa. Nakikita ko ang sipag ninyo, sabi niya, ang boses niya ay puno ng paghanga. Ngunit alam ba ninyo na may lihim ang disyerto? Nagkatinginan kami ni Amira. Anong ibig mong sabihin, Tio Karim? Tanong niya. Ngumiti si Tio Karim at itinuro ang malayong bahagi ng disyerto. Ang disyerto ay puno ng mga lihim. Ang ilan sa mga ito ay nakatago sa ilalim ng lupa. Kung may tiyaga at tamang kaalaman, makakahanap kayo ng oasis. Oasis? Tanong ko, puno ng pagkamangha. Paanong makakahanap kami niyan, Tio? Makinig kayo, sabi niya, at nagsimula siyang magpaliwanag tungkol sa mga palatandaan ng isang nakatagong oasis. Ang mga ito ay maaaring pahiwatig ng mas malalalim na ugat ng halaman o di kaya'y ang pagkakaroon ng mga ibon sa isang bahagi ng disyerto. Nagbigay ito ng bagong sigla sa amin ni Amira. Nakita namin ito bilang isang bagong misyon, ang makahanap ng oasis. Kung totoo ang sinasabi ni Tio Karim, maaari kaming makapagbigay hindi lamang para sa aming mga halaman, kundi para sa buong nayon. Sa mga sumunod na araw, sinimulan naming obserbahan ang paligid ng mas mabuti. Naghahanap kami ng mga ibon at mga palatandaan ng mas malalalim na ugat. Isang hapon, sa gitna ng aming paglalakad,
napansin namin ang isang kakaibang pagkilos ng mga ibon. Patuloy silang lumilipad papunta sa isang tiyak na direksyon. Jamal, tingnan mo, sabi ni Amira habang tinuturo ang mga ibon. Baka ito na ang hinahanap natin. Sinundan namin ang mga ibon sa kanilang pinupuntahan, puno ng pag-asa sa aming mga puso. Sa paglalapit namin, unti-unti naming narinig ang tila pag-agos ng tubig. Hindi kami makapaniwala sa aming naririnig, kaya't nagmadali kaming pumunta sa direksyon ng tunog. At doon, sa gitna ng tila walang katapusang buhangin, natagpuan namin ang isang maliit na oasis. Ang tubig ay kumikislap sa ilalim ng araw at ang paligid ay puno ng buhay. Ang mga puno ay yumayabong at ang mga halaman ay masiglang tumutubo. Ngunit bago pa man kami makalapit, isang anino ang lumitaw mula sa likod ng mga punong kahoy. Isang grupo ng mga tao ang lumabas, mga estranghero na tila may ibang pakay sa oasis na ito. Napaatras kami ni Amira, puno ng kaba at takot. Ano ang gagawin natin, Jamal? Tanong ni Amira. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko alam ang isasagot ko. Sa isang iglap, ang pag-asang natagpuan namin ay tila nabalot ng panganib at misteryo. Ngunit isa lang ang alam ko, hindi kami dapat basta-basta susuko. Ito ang aming oasis at gagawin namin ang lahat upang mapanatili ito. Ang tanong ay, paano? Sa loob ng maraming buwan, naging bahagi na ng aming araw-araw na buhay ang pag-aalaga ng mga halaman sa disyerto. Ako si Miguel at kasama ko si Lena, matalik kong kaibigan. Sa kabila ng mainit na sikat ng araw at tila walang katapusang tanawin ng buhangin, natutunan naming yakapin ang hamon ng pag-aalaga sa mga halaman sa ganitong kalagayan. Napagtanto namin na hindi lang basta pagdidilig at pag-aalaga ang kailangan, kundi matinding pag-unawa sa kapaligiran at pagmamasid sa mga nagbabago nitong anyo. Isang umaga, habang sinisiyasat namin ang mga halaman, napansin namin ang isang kakaibang pag-usbong, isang uri ng bulaklak na hindi pa namin nakikita sa disyerto. Ang kanyang mga talulot ay maliwanag na dilaw na tila ginto na kumikislap sa gitna ng araw. Lena, ang ganda nito, sabi ko habang dahan-dahang hinahaplos ang mga dahon. Parang may kakaibang enerhiya itong bulaklak. Napatigil si Lena at nagsimulang mag-isip. Miguel, naalala mo ba ang sinasabi ni Lolo Pedro na may mga halaman sa disyerto na may espesyal na katangian na maaaring makatulong sa mga tao? Tumango ako, naalala ko ang mga kwento ni Lolo Pedro, ang matandang tagapangalaga ng disyerto, na madalas magbahagi ng kanyang kaalaman sa mga bata. Sa aming pagkakasilip sa bulaklak, napansin namin ang maliit na inskripsyon sa lupa malapit dito. Isang matandang simbolo na hindi namin agad maintindihan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ni Lena habang sinisikap niyang ilarawan ang mga linya sa kanyang notebook. Isang bagong sigla ang bumalot sa amin. Nagsimula kaming maghalongkat ng mga lumang libro at talaan ni Lolo Pedro, umaasang makahanap ng sagot. Sa bawat pahina, unti-unti naming natutunan ang mga kwento ng mga sinaunang tagapangalaga ng disyerto, na minsang nakatagpo ng mga halamang may kapangyarihang magligtas ng buhay. Napagtanto namin na ang simbolo ay isang tanda ng isang espesyal na uri ng halaman na may kakayahang magbigay ng lakas at pag-asa sa sinumang makatagpo nito. Sa mga susunod na araw, sinikap naming alamin ang tamang paraan ng pag-aalaga sa mahiwagang bulaklak na iyon. Bawat patak ng tubig at sikat ng araw ay sinubukan namin i-monitor. Sinigurado naming hindi ito mababayaan. Isang gabi, habang nakasandal kami sa ilalim ng bituin, nag-usap kami ni Lena tungkol sa aming mga natuklasan. Kung totoo ang kwentong ito, Miguel, hindi lang tayo ang makikinabang. Makakatulong ito sa buong komunidad, sabi ni Lena, puno ng pag-asa sa kanyang tinig. Ngunit sa gitna ng pag-uusap, narinig namin ang kakaibang tunog mula sa malayo, parang bulong ng hangin na may kasamang banta. Miguel, ano iyon?
Tanong ni Lena habang tumayo siya para tingnan ang paligid. Napansin namin ang pag-iba ng ihip ng hangin, tila may paparating na bagyo. Agad kaming nagmadali patungo sa aming mga halaman, inisip kung paano namin sila mapoprotektahan. Ngunit ang mahiwagang bulaklak ay nanatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok ng kalikasan. Lena, tingnan mo, ang bulaklak parang hindi apektado ng hangin, sabi ko, pagkagulat sa aking nasaksihan. Habang nagmamasid kami, bigla naming napansin ang isang anino sa likod ng mga halaman. Isang figura na hindi namin agad maaninag. Sa kabila ng dilim, nakita namin ang pamilyar na anyo ni Lolo Pedro na tila ba may gustong iparating. Mga bata, bulong niya, ang bulaklak na ito ay may lihim na kailangan ninyong tuklasin. Nagtinginan kami ni Lena, puno ng pagtataka at kaunting kaba. Lolo Pedro, ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ko habang lumalapit sa kanya. Ngumiti siya, ngunit sa kanyang mga mata ay may tila ba alalahanin. Ang bulaklak na iyan ay isang susi sa mas malaking lihim ng disyerto. Ngunit tandaan ninyo, hindi lahat ng lihim ay dapat ibahagi kaagad. Kailangan ninyong maging handa. Ang inyong lakas at pag-unawa sa kalikasan ang magiging susi sa tagumpay. Sa kanyang pagbibigay ng babala, biglang tumindi ang hangin at nagsimula ang pag-ulan. Sa gitna ng pagsubok na iyon, naramdaman namin ang lalim ng responsibilidad na nakaatang sa aming mga balikat. Ang bulaklak na ito ay hindi lang basta isang halaman, kundi isang simbolo ng pag-asa at katapangan sa gitna ng disyerto. At sa mga oras na iyon, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, napagtanto namin na ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Isang paglalakbay na puno ng mga katanungan at hiwaga na handa naming tuklasin. Ang disyerto ay may lihim na hindi pa namin lubos na nauunawaan at kami ni Lena ay determinadong alamin ito, kahit ano pa ang mangyari. Simula ng bahagi 6, bilang isang kabataan na lumaki sa bayan na napalilibutan ng disyerto, hindi ko inakala na ang pag-aalaga ng halaman ang magiging isa sa pinakamahalagang bahagi ng aking buhay. Sa kabila ng init na tila walang kapantay, natutunan naming magkaibigan ni Elia na alagaan ang mga mumunting halaman sa aming hardin. Sa tuwing titingnan ko ang mga ito, para akong nakakakita ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Isang araw, habang papalubog ang araw sa kanluran at ang langit ay nagkulay kahel, narinig ko ang tawag ni Elia. Halika, may ipapakita ako sa iyo, ang sabi niya. Agad akong tumakbo patungo sa kanya, puno ng kuryosidad. Sa kanyang mga kamay may hawak siyang maliit na pakete. Buto ito ng isang bihirang halaman na maaaring makapagbago sa ating hardin. Paliwanag niya, ang kanyang mga mata ay puno ng excitement. Sa loob ng ilang linggo, masigasig naming inalagaan ang bagong halaman. Natutunan namin kung paano mag-ipon ng tubig ulan gamit ang mga simpleng sisidlan na kami mismo ang gumawa. Sa kaunting tubig, natutunan naming bigyang buhay ang mga buto na tila walang pag-asa. Sa bawat pagtubo ng bagong usbong, ramdam namin ang kasiyahan at tagumpay. Isang umaga, habang nagdidilig, may napansin akong kakaiba sa paligid. Ang lupa sa paligid ng halaman ay tila nagbabago ng kulay. Hindi ko ito binigyang pansin, ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalo itong naging kapansin-pansin. Elia, tingnan mo ang lupa, sabi ko, sabay turo sa binabago nitong kulay. Ano kaya ang nangyayari? Tanong niya, halatang nag-aalala. Nagdesisyon kaming maghanap ng sagot. Dumayo kami sa pinakamalapit na bayan, sa pag-asang may makakilala sa misteryo ng lupa. Nakipag-usap kami sa isang matandang hardinero na may malawak na kaalaman tungkol sa mga halaman at lupa. Ang pagbabagong kulay ng lupa ay maaaring senyales ng paglitaw ng isang mas malalim na problema, sabi niya. Ngunit, minsan, ito rin ay tanda ng isang himala. Pagbalik namin sa aming hardin, mas lalo naming pinagtibay ang aming pangangalaga sa halaman.
Sa kabila ng takot at pag-aalala, hindi namin inisip na sumuko. Sa halip, mas lalo pa naming pinagtibay ang aming determinasyon. Hindi tayo papayag na masira ang ating pinaghirapan, sabi ni Elia, puno ng tapang. Habang lumilipas ang mga araw, ang halaman ay hindi lamang nagpatuloy sa pagtubo. Ito ay tila nagsimulang magbunga ng kakaibang enerhiya. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan ng disyerto, narinig namin ang isang tunog, isang tila mabagal na pagtibok. Nagtaka kami kung saan ito nagmumula hanggang sa napagtanto namin na nagmumula ito sa halaman. Ang tibok ay hindi lamang isang tunog, kundi isang pahiwatig na may kakaibang nangyayari. Sa tuwing kami ay lumalapit, ang tibok ay mas lalong lumalakas. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ni Elia. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam ko na ito ay hindi karaniwan. Isang hapon, habang kami ay nag-uusap sa tabi ng halaman, biglang lumakas ang tibok at ang lupa sa paligid nito ay nagsimulang mag-vibrate. Hinawakan ko ang kamay ni Elia, hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa gitna ng aming pag-aalala, biglang may lumitaw na liwanag mula sa puno ng halaman. Ang liwanag ay unti-unting lumaganap hanggang sa kami ay napalibutan nito. Elia, tingnan mo, sigaw ko sabay turo sa isang bagay na tila lumilitaw mula sa liwanag. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman, halo ng takot, tuwa at pagkamangha. Sa gitna ng liwanag, tila may isang nilalang na bumubuo. Ang kanyang anyo ay tila pamilyar, ngunit hindi ko pa ito nakikita kailanman. May isang bagay na nais iparating sa atin ng halaman, sabi ni Elia. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa liwanag. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang aming hardin ay hindi lamang isang lugar ng mga halaman, kundi isang bahagi ng mas malaking kwento. Isang kwento na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Sa huling tibok ng liwanag, ang anyo ay unti-unting nagiging malinaw. Sa gitna ng disyerto, sa ilalim ng langit na puno ng bituin, nakatayo ang isang nilalang na puno ng hiwaga. Sa kanyang mga mata, tila may mga sagot sa aming mga tanong, ngunit sa kanyang bibig, wala ni isang salita ang lumabas. Kami ni Elia ay naghintay, puno ng pag-asa at kaba. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang tibok ng aking puso, sabay sa tibok ng halaman. Ang aming kwento ay hindi pa tapos, ngunit alam ko na ang susunod na bahagi ay may dala ng mas maraming hiwaga at pag-asa. Ang tanong ay, handa ba kaming malaman ang katotohanan? Simula nang kami ni Lila ay tumapak sa disyerto, hindi namin inasahan na ang lugar na ito na tila ba walang buhay ay magbibigay sa amin ng maraming aral. Sa bawat hakbang, sa ilalim ng nakakapaso na araw, pakiramdam ko ay unti-unting nawawala ang pag-asa. Ngunit sa kabila nito, si Lila ay hindi kailanman bumitiw sa kanyang mga pangarap. Alam mo, Aiden, sabi niya minsang kami ay nagpapahinga sa lilim ng isang maliit na bato. Ang bawat disyerto ay may tinatagong kayamanan. Ngumiti lamang ako sa kanya, hindi lubos na sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong nauunawaan ang kanyang pananaw. Ang disyerto, sa kabila ng kanyang tila walang katapusang kalawakan ng buhangin, ay may mga lugar na puno ng buhay. At isa sa mga lugar na iyon ay natagpuan namin. Isang maliit na oasis na puno ng mga halaman na hindi ko inakalang mabubuhay sa ganitong klaseng kapaligiran. Sa aming pagsasaliksik, natuklasan namin ang mga halaman na hindi lamang nakapagbibigay ng lilim, kundi nagtataglay din ng kakayahan upang linisin ang hangin at magbigay ng mas preskong pakiramdam sa paligid. Ang mga halaman sa oasis na iyon ay parang mga milagro na nagtuturo sa amin kung paano magpatuloy kahit na sa pinakamahirap na sitwasyon. Huwag kang susuko, Aiden, sabi ni Lila habang tinutulungan niya akong magtanim ng bagong punla.
Ang mga halaman na ito ay may kakayahan na magpatuloy kahit sa hirap ng panahon. Kaya natin ito. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha ang kanyang lakas ng loob, ngunit ang kanyang mga salita ay naging inspirasyon ko sa bawat araw na kami ay naglalakbay. Unti-unti, sa aming pag-aalaga sa mga halaman, natutunan naming magtiwala sa proseso, na ang bawat pagdidilig, bawat pag-aalaga ay may kalakip na pag-asa. Isang araw, habang kami ay naglalakad pabalik sa aming kampo, napansin namin ang kakaibang anyo sa horizon. Isang malaking ulap ng alikabok ang papalapit sa amin. Alam namin kung ano ang ibig sabihin nito, isang sandstorm. Agad kaming nagmadaling bumalik sa kampo upang iligtas ang mga halaman na aming inaalagaan. Sa kabila ng takot, hindi namin hinayaan na ang aming mga pinaghirapan ay masira ng sandstorm. Habang ang hangin ay nagngangalit at ang buhangin ay tila mga karayom na tumutusok sa aming balat, nagawa naming magtago sa likod ng mga malalaking bato habang ang mga halaman ay nilalagyan ng proteksyon. Ang bawat minuto ay tila ba oras na hindi natatapos. Pero sa kabila ng lahat, nararamdaman ko pa rin ang matinding determinasyon na taglay ni Lila. Aiden, tingnan mo, sigaw ni Lila habang ang sandstorm ay unti-unting humupa. Sa kabila ng bagyo, ang mga halaman na aming inalagaan ay nakatayo pa rin, patunay ng kanilang tibay at ang aming tiyaga. Ngunit sa gitna ng aming pagdiriwang, may napansin kaming kakaiba. Sa dulo ng oasis, may isang bahagi na tila hindi namin napansin noon. Isang maliit na butas sa lupa na tila ba may sinasabi. Lumapit kami ni Lila at sa aming pagbungkal, natagpuan namin ang isang lumang kahon. Ano kaya ito? Tanong ko kay Lila habang dahan-dahan naming binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay may mga lumang dokumento, mga mapa at isang larawan ng isang lalaki na nakangiti, nakatayo sa tabi ng isang puno. May lihim ang lugar na ito, bulong ni Lila habang tinitingnan ang mga dokumento. At tila hindi lamang ito tungkol sa mga halaman. Ang aming natuklasan ay nagbigay sa amin ng bagong misyon, isang paglalakbay na hindi lamang tungkol sa disyerto, kundi tungkol sa nakaraan at sa mga lihim na nagtutulak sa amin upang magpatuloy. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin, ngunit ang aming pag-asa at determinasyon ay mas matibay kaysa kailanman. At sa pagsapit ng gabi, habang ang mga bituin ay kumikinang sa langit, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya. Ang disyerto ay hindi na lamang isang lugar ng pagdurusa, kundi isang lugar ng pag-asa. Ang aming mga pinaghirapan ay may kahulugan, at ang aming bagong natuklasan ay nagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam ko na ang aming natuklasan ay nagdala ng mga bagong tanong. Ano ang ibig sabihin ng mga dokumentong ito? Sino ang lalaki sa larawan? At ano pa kaya ang mga lihim na nakatago sa disyerto? Sa pagdaan ng gabi, habang kami ni Lila ay nag-uusap, nararamdaman ko ang isang kakaibang kaba. Ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos at ang disyerto ay may mas marami pang kuwento na ikukuwento. Sa kabila ng lahat ng ito, alam ko na hindi kami nag-iisa. Ang disyerto ay may buhay at kami ay bahagi nito. Sa gitna ng tila walang katapusang buhanginan, kami ni Amir ay nakatayo sa harap ng aming munting hardin sa disyerto. Sa kabila ng init ng araw, ang aming mga halaman ay nag-uumapaw sa sigla at buhay. Hindi namin akalain na ang mga halamang ito na dati tila imposible sa lugar na ito ay magiging simbolo ng aming pag-asa at determinasyon. Ngunit ang disyerto ay hindi kailanman naging maamo. Sa likod ng kagandahang ito ay naroon ang mga pagsubok na tila walang katapusan. Sa mga nakaraang linggo, naramdaman namin ang mga pagbabago sa paligid. Ang hangin ay tila nagiging mas mainit at ang lupa ay unti-unting nagbibitak. Ang bawat araw ay nagiging mas mahirap para sa aming mga halaman. Bumaba ang antas ng tubig sa aming imbakan
at ang mga ulap na inaasahan naming magdala ng ulan ay tila naglaho sa kawalan. Minsan, nagkakatinginan kami ni Amir, tahimik na nag-aalala sa mga susunod na mangyayari. Ngunit sa kabila ng aming mga takot, palagi naming naaalala ang aming mga unang araw sa disyerto. Kami ay dalawang kabataang puno ng pangarap na naglakbay sa lugar na ito na puno ng pag-asa at determinasyon. Ang mga alaala ng aming mga unang pagtatanim, ang tuwa sa unang umusbong na dahon, at ang mga gabing puno ng kwentuhan habang nagbabantay sa mga halaman ay nagbibigay ng lakas sa amin upang magpatuloy. Isang umaga, habang abala kami sa pag-aalaga ng mga halaman, napansin namin ang isang kakaibang tunog. Ang tunog na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Nagtinginan kami ni Amir, parehong nagtataka at nag-aalala. Maliit na lindol o baka naman may ibang nangyayari na hindi pa namin natutuklasan. Sinubukan naming hanapin ang pinagmulan nito, ngunit ito'y naglaho na parang bula, iniwan kami ng maraming tanong. Habang ang araw ay papalubog, nagpasya kaming magpahinga muna. Umupo kami sa gilid ng aming hardin, nagmamasid sa mga halaman na ngayoy tila nangangailangan ng aming tulong. Sa katahimikan ng gabi, narinig namin ang kuwento ng hangin, ang mga bulong na tila may daladalang mensahe. May pag-asa pa, bulong ng hangin sa aming mga puso. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi kami nawalan ng pag-asa. Nagpatuloy kami sa pangangalaga ng aming munting hardin, palaging umaasa na ang aming mga pagsisikap ay magbubunga. Nagsimula kaming mag-eksperimento sa iba't ibang paraan ng pag-iimbak ng tubig at natutunan naming gumawa ng mga simpleng patubig mula sa mga materyales na aming natagpuan sa paligid. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para matuto at magpatuloy. Isang gabi, habang abala kami sa pag-aayos ng mga patubig, napansin ni Amir ang isang kakaibang liwanag sa kalangitan. Isang maliwanag na bulalakaw na nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa aming dalawa. Baka ito na ang hinihintay nating senyales, sabi ni Amir, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Naramdaman ko ang parehong damdamin. Baka ito na nga ang simula ng pagbabagong aming inaasam. Kinabukasan, nagising kami na may bagong sigla. Sa kabila ng init ng araw, ang hangin ay tila mas sariwa, mas puno ng buhay. Sa aming paglalakad patungo sa hardin, napansin namin ang isang munting pag-usbong sa lupa, isang bagong halaman na hindi namin inaasahan. Ang halaman na ito ay tila hindi karaniwan. May kakaibang kulay na tila nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Habang nagmamasid, naramdaman namin ang kakaibang pag-vibrate sa lupa, mas malakas kaysa sa narinig namin dati. Biglang bumukas ang lupa at doon, sa gitna ng aming hardin, lumitaw ang isang munting batis. Ang tubig ay dumaloy na tila nagdadala ng buhay sa aming mga halaman. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita. Ang disyerto na minsang tila walang pag-asa ay ngayon ay puno ng bagong buhay. Ngunit sa kabila ng ligaya, nararamdaman naming may kakaibang nangyayari. Ang batis ay tila nagdadala ng isang mensahe, isang babala na maaaring may kasunod na pagbabago. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit sa aming mga puso, alam namin na ang disyerto ay puno ng mga lihim na naghihintay na matuklasan. Habang nagmamasid kami ni Amir, nagkatinginan kami, parehong puno ng pag-asa at kaunting takot. Ang aming paglalakbay ay malayo pa sa katapusan, ngunit alam naming ang aming pagkakaibigan at determinasyon ay magiging susi sa pag-unawa sa mga misteryo ng disyerto. Sa harap ng mga pagsubok, natutunan naming yakapin ang bawat pagkakataon para matuto at magpatuloy. Ang disyerto ay isang lugar ng mga sorpresa at sa pagtatapos ng araw, kami ay nakahanda sa kung anuman ang susunod na mangyayari. Ang aming munting hardin ay ngayon ay puno ng buhay at ang aming mga puso ay puno ng pag-asa.
Ngunit ang tanong ay nananatili, ano ang susunod na lihim ng disyerto na aming matutuklasan? Sa araw na ito, tila ang hangin sa disyerto ay may kakaibang lamyos. Ang init na karaniwang umaabot sa buto ay tila naging mas banayad na para bang ang kalikasan ay nagbibigay sa amin ng isang pagkakataon upang makapagpahinga at mag-isip. Ang aking kaibigan, si Lila, ay nasa tabi ko. Nakatitig sa mga halaman na ilang buwan na naming inalagaan. Kung iisipin, hindi ka panipaniwala ang aming nagawa, ang magtanim sa isang lugar na halos walang buhay. Ngunit, narito kami, nakatayo sa harap ng mga halaman na tila sumasayaw sa hangin. Ang kanilang mga dahon ay kumikislap sa ilalim ng araw. Di ba't ka mangha-mangha? Tanong ni Lila habang kinakalabit ang isang maliit na bulaklak na umusbong mula sa isa sa aming mga halaman. Tumango ako habang pinagmamasdan ang mga ugat na nagsimula ng kumalat sa buhangin. Oo, parang himala, sagot ko. Sino ang mag-aakala na sa gitna ng disyerto ay mayroong ganitong kagandahan? Nagsimula ang aming paglalakbay bilang isang simpleng proyekto sa paaralan. Ang layunin ay makahanap ng solusyon sa kakulangan ng tubig sa aming lugar. Sa una, puro teorya lamang ang aming alam, ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan namin ang halaga ng pagsisikap at pasensya. Ang mga araw na puno ng pagkabigo, kung saan ang mga halaman ay nagmumukhang malapit ng sumuko, ay naging bahagi ng aming kwento. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap, hindi kami nag-isa. Ang komunidad ay nagsimulang magbigay ng suporta, pagpapahiram ng mga lumang kagamitan, pagdadala ng tubig mula sa malalayong balon at pagbibigay ng payo mula sa mga nakatatanda na may karanasan sa pagtatanim sa ganitong klasing kapaligiran. Unti-unti, ang aming maliit na proyekto ay naging simbolo ng pag-asa. Isang araw, habang nagtatrabaho kami, lumapit sa amin si Mang Ernesto, isa sa mga nakatatanda sa aming baryo. Mga bata, tingnan niyo ito, sabi niya. Sa kanyang kamay ay may isang maliit na garapon na puno ng lupa. Ito'y lupa mula sa ibang bahagi ng disyerto. Iba ang komposisyon nito. Siguro makakatulong ito sa pag-usbong ng mas matibay na halaman. Agad kaming naging interesado. Kumuha kami ng ilang halaman at itinanim sa bagong lupa. Sa loob ng ilang linggo, ang mga halaman ay lumago ng mas malusog at mas matibay kaysa sa dati. Ang bagong lupa ay tila nagbigay sa kanila ng mas matatag na pundasyon. Ngunit isang umaga, nagising kami sa isang kakaibang tanawin. Ang mga halaman ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkasira. Ang mga dahon ay tila nalalanta at ang mga bulaklak ay nagkulay abuhin. Naging palaisipan ito sa amin. Paano nangyari ito gayong akala namin ay nasa tamang landas na kami? Habang pinag-aaralan namin ang sitwasyon, napansin ni Lila ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Ang lupa mula sa garapon ay may kakaibang amoy, isang amoy na tila pamilyar ngunit hindi namin agad matukoy. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Hindi kaya may halong kemikal ang lupa na ito? Ang tanong na iyon ay nagdulot ng pag-aalala sa aming dalawa. Kung totoo nga, maaring ang lupa na nagbigay sa mga halaman ng buhay ay siya ring unti-unting kumikitil sa kanila. Sa pag-iimbestiga, nakahanap kami ng ilang ebidensya na ang lupa ay maaaring nagmula sa isang lugar na ginamit bilang tambakan ng mga kemikal. Sa puntong iyon, alam namin na kailangan naming gumawa ng aksyon. Ngunit paano? Ang mga halaman ay nagsisimula nang magpakita ng palatandaan ng pagkalason at ang oras ay mabilis na nauubos. Ang aming munting proyekto ay naging isang krisis na kailangang solusyonan. Sa gitna ng aming pag-aalala, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Lila, paano kung subukan natin ang hydroponics? Tanong ko, hindi natin kakailanganin ng lupa at baka makaligtas pa ang mga halaman.
Kahit na hindi kami sigurado kung paano ito gagawin, naisip ni Lila na ito ang aming huling pag-asa. Sa aming determinasyon, nagsimula kaming mag-research at mag-eksperimento. Ngunit sa likod ng aming mga isip, alam namin na ang oras ay hindi namin kaalyado. Habang ang araw ay papalubog na, iniwan namin ang disyerto na may pag-asa at kaba sa aming mga puso. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari, ngunit ang aming determinasyon na iligtas ang mga halaman ay hindi matitinag. Sa kinabukasang araw, nakatadhana kaming bumalik upang makita kung ang aming munting eksperimento ay magiging susi sa kaligtasan ng aming proyekto at marahil ng aming pangarap para sa isang mas luntiang disyerto. Sa mga araw na nagdaan simula nang simulan namin ni Ira ang aming munting proyekto sa disyerto, hindi namin naisip na ang simpleng pag-aalaga ng halaman ay magiging sentro ng aming mga buhay. Si Ira, ang aking matalik na kaibigan, ay laging puno ng sigasig at tiwala sa aming layunin, habang ako naman ay nagdadalawang isip kung kaya nga ba naming pasibulin ang buhay sa gitna ng buhangin at init. Isang umaga, habang sinisilip ko ang mga halaman sa aming maliit na hardin, napansin ko ang isang kakaibang tanawin. Isang munting usbong na tila hindi namin itinanim. Lumago ito sa tabi ng aming mga halamang pananim na cactus at succulents. Agad kong tinawag si Ira. "Tingnan mo ito, Ira," sabi habang itinuturo ang bagong usbong. Sumilay ang isang ngiti sa kanyang labi. "Mukhang may bago tayong bisita." Habang nag-uusap kami, napansin naming tila mas malusog ang usbong na ito kaysa sa mga halaman naming pinaghirapan. Sa mga sumunod na araw, patuloy itong lumaki at nagbigay ng bagong sigla sa aming munting hardin. Ngunit sa kabila ng saya, may bahagi ng aking isip ang nagtataka kung paano ito napadpad sa aming lugar. Isang gabi, habang nakaupo kami sa ilalim ng mga bituin, nagpasya kaming tingnan ang usbong sa mas malapitan. Inilawan namin ito ng flashlight at napansin kong may kakaibang kinang sa mga dahon nito. Para bang may lihim itong gustong ipahayag. "Ira, hindi ka ba nagtataka kung bakit sobrang sigla ng halaman na ito?" Tanong ko. "Iniisip ko rin iyan, pero baka dala lang ito ng ating sipag at tiyaga." Sagot niya na may kasamang ngiti. Ngunit hindi ko magawang magpakatatag sa sagot ni Ira. May kung anong bumabagabag sa akin. Isang gabi, nagpasya akong bumalik sa hardin ng mag-isa. Dali ang aking maliit na flashlight, sinilip ko muli ang halaman. Habang pinagmamasdan ko ito, napansin kong may mga maliliit na butil ng buhangin na tila kumikinang sa paligid nito. Dahan-dahan akong yumuko at sinubukan kong kapain ang buhangin. Ngunit sa aking pagkagulat, tila may nabuksan akong maliit na lagusan sa ilalim ng halaman. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa loob nito, na para bang may kung anong lihim na nagkukubli sa ilalim ng disyerto. Kinabukasan, hindi ko na napigilan ang aking sarili at ikinuwento ko kay Aira ang aking natuklasan. Agad kaming pumunta sa hardin at sinimulang paluwagin ang lupa sa paligid ng halaman. Sa aming pag-uusisa, natagpuan namin ang isang maliit na sisidlan na gawa sa luwad. May mga ukit ito na hindi namin maintindihan, ngunit kitang-kita ang sining at pagkamisteryoso nito. Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit napakalusog ng usbong na ito? Tanong ni Aira ng may bahagyang pagkamangha. Napatingin ako sa kanya at naramdaman kong pareho kaming sabik na malaman ang laman ng sisidlan. Dahan-dahan namin itong binuksan at sa loob ay may nakita kaming isang bungkos ng mga buto. Ang mga buto ay parang kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw, tila puno ng enerhiya at buhay. "Sa tingin ko, espesyal ang mga buto na ito," bulong ni Ira, na para bang ayaw niyang magambala ang mahiwagang aura ng mga buto. Napagdesisyonan naming itanim ang ilan sa mga buto sa aming hardin, habang ang natitira ay itinabi namin ng maingat. Sa aming pagtatanim,
Hindi namin alam kung ano ang magiging resulta, ngunit puno kami ng pag-asa at pananabik. Habang lumilipas ang mga araw, tila lalong namamayagpag ang aming hardin. Ang mga butong itinanim namin ay mabilis na tumubo at nagpakita ng iba't ibang uri ng halaman. Ang dating mapanglaw at tuyong disyerto ay unti-unting napalitan ng berde at masiglang tanawin. Subalit sa kabila ng aming tagumpay, may kung anong bumabagabag sa akin. Isang gabi, habang naglalakad ako sa paligid ng hardin, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw ng hangin. Para bang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa malayo. Tumigil ako at tumingin sa paligid, ngunit wala akong makita. Kinabukasan, isang sorpresa ang bumungad sa amin. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa gilid ng aming hardin, nakasuot ng damit na tila mula sa ibang panahon. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan, ngunit may halong misteryo. Ano po ang maitutulong namin sa inyo? Tanong ni Ira na tila nagulat din sa hindi inaasahang bisita. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, ngumiti ito at inabot sa amin ang isang maliit na pergamino. Sa pagbukas namin nito, isang mapa ang bumungad sa aming mga mata. Isang mapa na tila naglalaman ng lihim na konektado sa mga butong natuklasan namin. "Huwag kayong matakot," sabi ng matanda. "Ang mapa na ito ay magdadala sa inyo sa isang paglalakbay na magbabago sa inyong mga buhay." At sa kanyang mga salitang iyon, isang bagong kabanata ang nagbukas sa aming harapan, puno ng misteryo at hamon na hindi namin inaasahan.